Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning, nakangiti. Huwag sumimangot. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng Kwaresma. Tayo'y nangangalahati na, no? Kasi ang Kwaresma ay mayroong 5 linggo. Pagkatapos ng 2 pang linggong susunod, ay ang linggo na ng palaspas, simula ng mga mahal na araw. Mga minamahal ko mga kapatid, napakinggan natin sa mabuting balita ang talinhaga tungkol sa puno ng igos. Kamakailan, naging sikat na sikat, no, si Mami Grace Tanfelix sa kanyang mga pagluluto. At tiyak alam na alam natin yung kanyang famous line. Ano nga po iyon? Pakiulit nga po ng malakas. Okay na to. Kung i-apply natin ito sa ating buhay pananampalataya, meron kasing mga pagkakataon na tayo'y nagiging panatag sa mga ginagawa natin. Ang sinasabi natin, Father, okay naman na nagdadasal ako, di ba? Father, okay naman na nagsisimba ako. Kasi yan naman yung nasa 3 utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Yung iba pa nga, nagpapabasa. Yung iba pa nga, nagpepenitensya. At sasabihin, okay na to. Nagsisimba naman ako linggo-linggo, okay na to. Nagdadasal naman ako araw-araw, okay na to. Gumagawa naman ako ng mga tradisyon. Kapag sumasapit ang mga mahal na araw, ang mga pabasa, estasyon ng krus, at kung ano-ano pa, okay na to. Pero mga kapatid, huwag tayong mapanatag sa mga gawain na ito. Dahil hindi natatapos sa level ng pananalangin lang. Dahil mga kapatid, dapat yung ginagawa natin ay nagbubunga. Katulad ng punong igos, dapat magbunga. Kasi kung tayo'y dasal ng dasal, pero patuloy ka namang nagmumura, walang kahulugan yung ginagawa mong pagdadasal. Kung simba ka nga ng simba, pero pagkatapos mong magsimba, nandyan ka pa lang sa labas ng simbahan, nakikipagtsismisan ka na, huy, alam mo na ba yung nangyari doon sa kumare natin na ganito, na ganyan? Di ka pa nakakalabas ng gate, nakikipagtsismisan ka na. Walang kahulugan yung ginagawa mong pagsisimba. Lingkod ka ng lingkod. Pero sinasabi naman sa'yo, wala naman nababago sa ugali mo. Ganun ka pa din, masama pa rin ang ugali mo. Walang saysay at walang kahulugan ng ginagawa nating mga paglilingkod. Dahil ang tunay na pananalangin, ang tunay na pagsisimba, ang tunay na paglilingkod, nagbubunga ng mabuting gawa. Nang dahil sa pagdadasal mo, nang dahil sa pagsisimba mo, nang dahil sa paglilingkod mo, nagagawa mong magpatawad kahit ang sakit-sakit, kahit ang hirap-hirap. Sa kakasimba mo, kakadasal at kakalingkod, nagagawa mong magbahagi sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Lalo tigit sa mga taong nangangailangan, kapuspalad, at mga mahihirap. Sa kakadasal mo, kakasimba mo at kakalingkod mo, nakagagawa ka ng mabuti. Nagbubunga ng mabuting gawa. Kasi kung walang nagbabago, ganun pa din ang ugali, pakitang tao. Para magmukhang mabuti. Ay, ang galing naman ni brother, dasal lang dasal, simba ng simba. Uy, ang galing naman ni brother at sister, naglilingkod yan sa simbahan. Hinahangaan ka ng marami. Pero wala namang pagbabago. Pakitang tao.
Tandaan ha, uulitin ko. Ang tunay na pagdadasal, ang tunay na pagsisimba, ang tunay na paglilingkod, nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Nagpapanibago sa isang tao na nananampalataya sa Diyos. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, yung nangyari sa puno ng igos, di ba? Dumating yung may-ari ng ubasan, ang sabi, 3 taon na akong pumupunta dito. Hanggang ngayon, wala pa ring bunga ang puno ng igos na to. Nakakasikip lang, putulin na natin. Pero anong sabi ng tagapangalaga? Bigyan pa po natin ng pagkakataon. Huhukayan ko po, lalagyan ko ng pataba, didiligan ko araw-araw, papahalagahan at mamahalin, aalagaan. Nang sa gayon ito'y magbunga. Tandaan ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, ito'y palagi kong sinasabi sa mga taong ikinakasal. Ang tunay na nagmamahal ay hindi sumusuko. Hindi mo naman susukuan ang tao kapag tunay at totoo mo siyang mahal. Binibigyan mo siya ng maraming pagkakataon para magbago, para lumago, para maging tunay na tapat at mahal na minamahal ka. Halimbawa, yung mga mag-asawa, kapag nagkamali ba ng ilang beses, ibig sabihin, hihiwalayan mo na? Hindi. Dahil mahal mo siya, bibigyan mo siya ng pagkakataon. Kayong mga magulang, kapag nagkamali ang iyong anak, ibig sabihin ba, papalitan mo na yung anak mo? Kasi nagkamali siya, no? Nag-drop out, hindi nakagraduate. Ibig sabihin ba, papalitan mo na yan? Hindi. Bibigyan mo siya ng pagkakataon na mag-aral ulit at patunayan yung natuto siya doon sa kanyang pagkakamali. Bakit? Kasi mahal mo yung anak mo. Ganon din yung kaibigan mo na nagkamali at nagkulang sa'yo. Bibigyan mo siya ng pagkakataon. Bakit? Kasi mahalaga siya sa'yo. Kasi mahal mo siya. Ang tunay na nagmamahal, hindi sumusuko. Palaging nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang minamahal sa buhay. At ganun din ang Diyos. Ilang beses ka na bang nagkamali? Ilang beses ka bang nadapa? Ilang beses ka na bang nagkasala? Pero paulit-ulit tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. Nung nagkasala ka ba, hindi na ba siya nagpaka-Diyos sa'yo? Nung nagkamali ka, hindi ka na ba pinagpala at biniyayaan ng Diyos? Pinabayaan ka na ba niya? Hindi. Patuloy siyang nagpaka-Diyos kahit sa kabila ng ating mga pagkakamali, paulit-ulit na pagkakasala, madalas na pagkalimot. Matapos sa ibigay sa iyo yung ipinagdadasal mo, tapos nangako ka, magbabago ka, nangako ka, magdadasal at magsisimba ka na linggo-linggo, pero pagkatapos ibigay ng Diyos, nakalimot ka na. Magsisimba ka na lang ulit pag may problema ka. Magsisimba ka na lang ulit kapag mayroon ka ng hihilingin ulit sa Kanya. Sa paulit-ulit nating pagkakamali, pagkakasala at pagkalimot, paulit-ulit tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Hindi siya sumusuko sa iyo. Hindi ka sinusukuan ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya sana, katulad ng pagpapahalaga at pagmamahal sa iyo ng Diyos, na kahit kailan hindi ka sinukuan, ganun din tayo sa ating kapwa. Huwag mo sukuan siya. Nagkamali man, nagkasala man, nagkulang man siya sa'yo. Bigyan mo ng pagkakataon. Yung nakaaway mo, yung nakasamaan mo ng loob, yung nanakit sa'yo, yung nang backbite sa'yo, yung nang chismis sa'yo, bigyan mo ng pagkakataon. Patawarin mo siya.
Katulad ng pagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa iyo na magbagong buhay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Bakit? Kasi palagi siyang umaasa na balang araw, darating yung oras na mamahalin at papahalagahan mo din siya. Katulad ng pagpapahalaga at pagmamahal niya sa iyo. Na kahit kailan, hindi kanya sinukuan. Amen.